Our day 2 in Osaka. Ito na yung aming babaybayin every morning. Tabi nga pala ng railway ang aming apartment. Talaga namang mapapasabak tayo sa lakaran everyday. Medyo maaga nga kami umalis today para marami kaming mapuntahan. Nagtataka kami bakit wala ng tao sa daan. Sa bagay, weekday ngayon, malamang tanghali na ito para sa kanila. Sa wakas at narating na ulit namin ang Kyobashi Station. Kung napansin ninyo ay tumunog ng husto yung machine nung pumasok ang bata. Yung tunog na yon ang identity na bata ang papasok sa station. Dito talaga sa Japan, gamit na gamit ang mga paa ng tao. Bike, LRT, yan ang kadalasang ginagamit sa transportasyon. Iilan lamang ang may sasakyan at mga sasakyan na makikita mo sa daan. Malinis ang kalsada at hindi amoy usok. Heto na nga at nakasakay na kami. Ito ka anak, sit ka. Diyan, sit ka. Sit ka lang. Nakakatuwa rin na sa LRT ay halos hindi ito punuan, madalas ay makakaupo ka nga. Bali ito yung first day ng aming gala dahil kahapon ay yung pagdating pa lang namin dito sa Japan. Ang unang destinasyon namin ay ang Yodobashi Umeda Tower kung saan naroon ang iba't ibang gadget na kailangan mo, mga cameras, tools, damit, pagkain, nandito na lahat sa tower na to. Maaga pa nga lamang ay marami na kaming steps na nagawa kung kaya naman ang una talaga naming pupuntahan pagpasok sa tower na to ay pagkain. Maganda talaga na nakaplano na ang lahat, alam mo na kung saan ka pupunta para hindi waste of time at hindi ka mapagod. Dino-double check nga namin sa cellphone kung yung nakita ba namin ay same sa nasa aming harapan. Konting abante lang pala at nandito na tayo sa Gyukatsu Motomura. Sadyang sikat din at pinipilahan ang kainang ito. Habang nasa pila nga ay pumipili na kami ng aming order rin. Iba-iba yung in-order namin para malaman at matikman kung ano yung difference ng lasa ng bawat isa. Worth it naman ang paghihintay, yung servings, yung presyo. Ayan guys, yung steak niya no, na tulad nga ng sinabi ko is fried steak, nakakatuwa talaga siya. Naubos nga namin sa sarap and finally meron na kaming energy para maglagalag. Grabe mga tindahan dito. Siyempre, kasama sa bucket list yan. Tulad nga ng sinabi ko ay napakahilig sa gadget ng aking hobby. Nagtingin-tingin lang muna, then dito kami lumipat sa bilihan ng mga damit. The GU store here in Japan, na sister company ni Uniqlo. Noong una nga ay wala kaming idea na sister company ni Uniqlo to, kaya pala sabi namin, ba't parang familiar no? Usually sa mga store kapag naka 5,000 yen ka ay tax-free ka na 10%. Kadalasan din sa mga store ay self-service kung saan ikaw mismo ang mag-i-scan ng mga items na binili mo, but this time ay merong nag-assist sa amin. Bayaran na nga, and here in Japan, the payment we used is through credit card. Nakakatuwa ang Union Bank kasi real-time halos ang mga transaction nila. Ikaw maglalagayhan. Pagkatapos mo ang mabayaran, ilalagay mo na sa bag yung mga items na binili mo. May bayad yan, mapa-plastic bag, eco bag, or paper bag. Hindi naman siya kamahalan, kaya heto nga't nagmamadali na kami para makapunta pa naman sa ibang lugar. Nakita ko sa map na meron palang malapit na 2nd Street dito, kaya naman inaya ko Hindi pa, sila. mamimili pa si mami mo. Sa 2nd Street ay makikita mo yung mga second hand pero branded items. Medyo familiar nga sa 2nd Street dahil nakikita natin sa mga live seller. Bago pa man marating ang 2nd Street ay nakita namin yung Lego store. Ang ganda nga kaya pinasok na rin namin. Kundi nga lamang bulky, masarap sanang mamili ng mga ganitong items dito. Bubuo ka ng kamukha mo. Buhok mo, ulo mo. Mapapawaw ka sa ganda ng mga Lego dito, iba't ibang uri talaga yung makikita mo. At ang hindi mawawala sa lahat ng tindahan dito sa Japan ay ang gacha o yung lottery vending machine. Nagre-range nga yung mga toys inside that vending machine around 300 to 500 yen. Ano kaya ang nakuha ni Shania? No. Okay no. Hulog mo lang yung coins dyan, ikot-ikot, and then makukuha mo na yung random thing mo. Sa gacha, sure na meron kang makukuha, hindi sayang yung coins or yung pera mo. But again, hindi ka makakapamili ng gusto mo dahil random yung mababagsak kapag inikot-ikot mo yung machine na yan. Wala na, nakasya na no.
sugat pa. Labas na nga kami ng Lego store and nakita na nga namin si 2nd Street. Tara, pasukin na natin siya. Maliit lang yung branch na napasukan namin. Iba't ibang shoes, damit, bags, lahat na ng hinahanap mo ay nandito rin. Hindi naman din kami nagtagal dito sa 2nd Street kaya lumipat na rin kami sa kabilang store. While walking ay nakita nga namin itong Tamashii Nations. Ito yung hinahanap. Sige, bili ka din lang. Maganda to. Nagagalaw lahat. Ayun oh. Napakaswerte naman itong kasama ko at lahat ng hinahanap niya ay nakikita yata niya. Pagkatapos nga ay nandadamay pa, ibibili daw niya yung kanyang anak para pareho silang meron. Pero nung una, ang usapan nga ay magtitingin lang. Hindi nagtagal ay eto na nga ang nangyari. Yun lang, yung tingin na uwi sa bilihan. Kung kaya naman lumabas na kami at baka makarami pa. Sabi niya sa anak ko, yung mami mo ang mamimili pero nun pala ang daddy. Nagkakalokohan na dito guys, kaya uwi na lang kami. Nandito lang kami sa labas ng Yodobashi Umeda Tower. Mabuti na lamang at maraming upuan, malamig yung hangin. Kaunting pahingain din nagkayayaan ng umuwi. Ako pala bibili. Wala pala kayo pambili. Lahat ng daraanan mo, pati sa mga stations, ay meron niyang mga convenience store tulad ng 7-Eleven. Kung tinatamad ka na magluto o pumunta pa kahit saan, ay pwede ka na bumili ng mga kakainin mo sa mga convenience store. Ice cream mode muna ang Magdaddy and then sakay na kami ng LRT. Sa pag-ikot lang pala sa Yodobashi Umeda Tower at sa mga kalapit niyang store ay mauubos na yung oras namin. Hanggang sa nakababa na nga kami ng LRT at heto, lakad na naman. Ang gaganda ng nadadaanan namin, parang si Mary at ang lihim na hardin. Yun nga lang, hindi kami familiar sa nababaan namin ito. Ang layo ng nilalakad namin tapos di pa rin namin natatanaw yung apartment. Kaya naman napadaan kami sa vendo, sabi namin, let's try it. Ito yung first time vendo namin for the experience ng peg para malibang na rin sa paglalakad at para mapahinga ng bahagya. Kahit pagod na, ang iniisip na lang namin ang kagandahan ng lakad ay marami kang madidiscover na place. Base nga sa mapa na aming tinatanaw ay malapit na ang aming apartment. Kaya naman nung nakita namin yung supermarket ay napaisip kami, aba, meron palang malapit na supermarket kaya mamaya ay punta natin, pahinga lang ng bahagya, and there we are. Talagang kahit pagod, pahinga lang ng bagya ay umalis na kami kasi bukas iba naman yung lugar na aming pupuntahan. For the experience ulit ang peg para makapunta sa isang supermarket here in Japan. So, we're here at Max Value. Sakto pa rin palang 7-Eleven here. Mamimili lang tayo ng kaunti kasi syempre, hindi naman tayo magluluto-luto. Ang realization namin kapag gumagala kami, bakit tayo magluluto sa isang lugar? Paano natin matitikman yung mga pagkain nila, 'di ba? Kaya naman kapag aalis tayo kahit paano ay dapat mayroon talagang nakatalaga na panggastos para sa mga foods. Para naman matikman natin yung dishes na meron sila. Nag-ikot-ikot pa nga ng bahagya, tsaka namin nalaman na kami pala ulit ang mag-i-scan ng mga items na binili namin. Kung hindi mo naman talaga alam ang gagawin mo, ay meron namang mag-a-assist. Pag first time mo, parang medyo mapapakamot ulo ka talaga. Sa amin namang experience, so far, so good naman. So, yun lang muna for today. Pahinga na tayo. Bye-bye!